Challenge season na nga po tayo kung saan 6 teams will be advancing sa next leg ng ating tournament. Again, for the groupings, the top teams for the groupings will be advancing, and meron tayong tinatawag na last chance qualifiers na kung saan 2 teams ay may chance pang makaproceed sa next leg ng challenge season. Game number 1, nandito na nga tayo sa Land of Dawn. Grabe, yung setups ng emblem ng Lazy Esports, oh. Nakadalawang Brave Smite. Naka-Brave Smite si Jobskirt dito, Super Frame Special. Yung ginagawa niya talagang mataas ang kanyang sustain. Kasi halos lagi naman tumatama yung kanyang second skill, no? Yung pailaw ni Jobskirt. Yeah. So, mas mataas ang kanyang makukuhang HP in this lane. Usually in pure rage yung ginagamit ng Zushin before, pero with Super Friends, the Super Friends meta, parang tumaas na yung priority ng Brave Smite. Yeah, again, looking at the lineup, pero teka lang may early invade na ginagawa dito ang Blacklist International. First Blood! Mapapatumba nila nga si Perk Ziva habang si JM Pinkman wants to go for more. Makatakas naman si Pakbet. Here comes the re-engage from James Pankset there. No hesitation ang play dapat ang Lazy Esports kasi may damage sila eh. Lalo itong Arlet na to, may mobility ka, meron kang damage, and yung Suyo ang bilis ng turtle take. Karnado naman yung punish ng Blacklist International. Papatay nila si James Panks. Pero kailangan nila magtakbuhan. Yun lang. Pwede din naman na pwede maging ganitong takbo yung kanilang lineup. Again, they have a really good composition in terms of the early game. Tas si Pakbet pa naka-Joe-hit, pero teka lang, si Perksiva dito. Ang ganda na pag-flicker, tapos inali yung pa nga doon sa final slash, pero si Ebi pa rin na makakuha ng turtle dito. Shizu nagwawala sa gitna with the Zaman Force. Ang dami ng tinatamaan, pero na-out-sustain nila ang damage coming in from Blacklist International. Dalawa tutumba sa Lazy Esports. Jovskirt, gustong puruan dito si MP. Naka-double kill na nga kaagad dito si Outplayed, at muling nakakabawi ang Blacklist International with the triple from Outplayed. Jovskirt makakakuha ng kill, pero that's gonna be a 4-for-1 trade for Blacklist. Doon na nagka-problema dito Lazy Esports. Tutumba din. Ilan dito yung Lazy Esports. Yeah, and not to mention the third and final turtle has spawned. Tag-isa po ang turtles ng ating dalawang koponan ngayon. Pero ngayon, hinahawakan ng Blacklist International ang turtle. 4 members are rotating to the turtle pit. Habang nandito rin naman ang Lazy Esports, hintayin natin anong gagawin nila dahil si Pakbet may pwede nang iba to. Here comes sa AOG, tatama nga ba? Pero mapipitas siya bago tumama. Ito na nga yung counter-attack coming in from Lazy Esports. Dalawang agad na tutumba, make it 3 dahil MP is gone and Blacklist International kinakailangan mag-retreat. Lazy Esports finding some balance here, some form of balance against Blacklist International. And ngayon, objectives na yung binamataan nila. Torre ang next na titignan dito ng Lazy Esports. Although may pang-defend naman dito yung Blacklist International, pero losing 3 members of their side was very, very detrimental for Blacklist International. So kahit pa paano, may bawi dito yung Lazy Esports. Pero pwede nilang isipin na chillax lang kasi ang taba naman ng Granger currently. Meron ng Skypiercer dito si Outplayed. I think may isang stock na nga rin yung Skypiercer ng Granger dito. And of course, yung range din ay pwede gamitin ng Blacklist International dito. Not just for defending, but also poking around the middle lane, especially in the upcoming objective, which is gonna be the next Lord fight. Yeah. So far, gumaganda na nga yung positioning ni Outplayed, and not to mention si Haji then has been performing well. 2-0-5 para sa Blacklist International, pero another catch for Lazy Esports. Grabe yung place na ginagawa nila. Unstoppable Force to Ejector, tapos isa-serve sa final slash to make sure the tankiest hero of Blacklist International will easily get bursted down. Ayan na naman yung habol na gusto gawin ni Pakbet. Forcing out the flicker coming in from Outplayed, at makakakuha pa nga sila ng turret in the middle lane. Grabe, no? Alam mo yung parang sila nagbabasketball dito, Ingan. Ina-alley-oop play lang. Kumaga, hindi ML. Hindi ML ang nilalaro ng Lazy Esports basketball. Nawala yung ESA Sports. Naging basketball talaga. At ito na yung sinasabi natin kanina midnight sa predictions eh. Not necessarily skill level yung advantage ng Lazy Esports, but the chemistry itself. And what way to showcase yung chemistry with those skills na talaga namang ang ganda ng pag-prepare, ang ganda ng paglilinya, tumatama talaga sa proper targets. Pinapakita ng Lazy Esports na tama yung desisyon nila to stick with their 5-man coming into this new year and showcase their talents.
Ang ano din kasi, ang kinagandaan sa kit ng Lazy Esports dito is that it's not hard to actually execute, no? Pipindutin lang naman ni Pakbet dito yung kanyang ultimate, tapos ihahagis si Der. Kasi naman yung mahahabol nila, pero si Pakbet na-flicker dito. And AOG, ay kakabit dito kay Joy, and MP actually taking down the Joy on the side of Lazy Esports. And look at the damage coming out from Outplay, and of course, MP as well. Diving on the backside, getting a kill here on to the Arlot. And now Blacklist International, they take control of this Lord. Can Lazy Esports recover? Nandyan din naman si Shizu. Yung damage, patay na rin Gatot Kacha. Makakakuha ba ng Lord? Hindi. Lazy Esports will lose the Lord to Blacklist International. They find a kill, however. Pero for Blacklist International, masayang-masaya na sila doon. Getting 2 kills and as well as the Lord. Ayun na yung yung play ng Blacklist International eh. Yung mga times na nakakalamang yung Lazy Esports, it was Lazy Esports finding those initiations, finding those openings. Pero pag Blacklist International ang nagsimula ng storya, nagsimula ng clash, they easily can burst down any member of Lazy Esports. Because looking at the sustain, looking at the natural health ng mga heroes na meron ng Lazy Esports, mas mauna talaga yung Blacklist International. Kaya naman every single moment na nakakahanap ng opening, especially si Perk Ziva and si MP, makakaburst at makakaburst sila. And luckily, during that Lord Pit, proper targets yung nakuha nila. Nakakuha sila ng Lord, although nakakuha ng kill din si Shizu, mas may utilize ng Blacklist International yung upcoming Lord dahil kompleto ang members ng Blacklist. Yep. Ngayon, kailangan depensahan ng Lazy Esports yung top lane against the Joy. Ito na yung split na laging ginagawa ng mga damage junglers. As well as the Lord pushing on the bottom lane. So medyo nahihiwa dito yung atensyon ng Lazy Esports. Pero kinagandaan sa kanila mga heroes is na malapit mag-clear. Pero napakagandang play mula kay James Punks. Ingan, ito yung dahilan eh. Bakit marami nagsasabi kung bakit palong-palo dito si James Punks? Palong-palo, men. Hindi lang viewers, hindi lang coaches, players as well. Sinasabi palong-palo. Sinabi to ni Midnight kanina sa lineup pa lang na huwag kang pipikit, huwag kang basta-bastang kay James Punks at any given moment. A man with a million moves. Ang dami niyang bala. Ang dami niyang play na pwede gawin. At yun yung pinakita niya kay JM Pinkman on the CC. Demolishing the CC right away in a few seconds. And Lazy Esports ngayon, parang umaarangkada na sila. AOP tumama sa dalawa pero makakatakas naman ang isa sa Lazy Esports. Perxiva, na-out-sustain niya ang damage coming in from Lazy Esports. Pakpet ang unang tutumba pero yun sa counter-attack, makatatlo na nga ang Lazy. They wanna make it 4. MP makakatakas pero Lazy Esports, 4 ang buhay at makakakuha ng 3 against Blacklist. Ayun lang ang problema. May mobility nga ang Blacklist International pero yung set naman ay hawak dito ng Lazy Esports. Imagine mo, tumalon yung Gatot Kacha, hindi nila pinansin. Pinatay kagad nila si Outplayed. Sumunod dito si Haji and doon lang tumumba si Perxiva. And andun yung mga jumps mula dito kay James Punks. Yung talon mula dito kay Der para maabot na yung mga key targets on the backside. And yung ang problema kasi ng Blacklist International dito, no, kapag lumalaban sila ng teamfight, kailangan pa nila ikasa yung kanilang mga spell. Unlike yung sa side ng Lazy Esports, hindi kumbaga walang hinihintay. Basta may target sa unahan, nandyan yung Ejector, nandyan yung Final Slash, nandyan yung Soul Sever. Sa Blacklist International, kailangan pa mag-cast ng 4 na dash mula dito kay Joy. Even though sabihin natin yes, meron kang Granger, meron kang Valentina. Ang problema kasi, hindi sila pwede basta-basta lumapit. Hindi sila pwede rumespo kagad sa Joy kasi nga, madadamay sila sa Final Slash. At kahit maka-setup ngayon si Perxiva, kasi yung AOG na tumama naman kay Pakbet, naka-flicker out naman si Chobskirt, pero ang problema, as you mentioned, instant yung mga skills ng Lazy Esports, isang Final Slash lang ni Dare was more than enough to turn the tides for Lazy Esports. At ngayon may nahuli na naman! It's gonna be Perxiva killing spree for Shizu. 417 na nga ang Harith dito. Pero Blacklist International ayaw pa rin umuwi. Gusto nila contest for this Lord. Sobrang close nun ang late na nung HP ni Pakbet bago siya nakapag-flicker out. Pero ngayon, Blacklist International and Lazy Esports trying to take control of the Lord. Oh! Final slash mula kay Haji, hindi na tama. Haj lang pala. And si Pinkman dito, si Jay Pinkman ay tutumba na dito sa kamay ni Shizu on the Harith. The Zaman Force has been used already pero hindi na contest pa ang Blacklist International. Grabe, halos 1-2 pixels away bago masungkit ni Haj etong si Der. And that moment, nung alam nilang na-expend na yung IMU ni Haj, it was a go signal for Shizu and Chobskirt na to go for the attack. Luckily, may nakuha silang isa doon at yun na yung sinasabi mo all throughout na pag merong nasa harap ng Lazy Esports, regardless kung sino yung mga humahabol, kukuha at kukuha sila ng kill. It was actually just Chobskirt pati si Shizu.
yung sumugod doon. That was a risky Oo. play pero worth it dahil na-burst down nila kaagad ang isang miyembro ng Blacklist. Sobrang quick mag-punish honestly ng Lazy Esports, no? Parang ang sinasabi nila dito, basta humarap, huwag kang kukurap. Huwag kang kukurap. Ayan, Pwede. makikita mo, Pakpet Ayan ako na, ayan agad, okay, Persiba, hinakis ka, pabalik, there! On the backside with the final slash, AOG ginamit dito to punish, papatay ni James Fox dito si Haji, pero tutumba rin naman, si Shizu, the MP with the punish, on the backside, pakakuha siya ng additional kill dito, 3 heroes are down for the side of Lazy Esports, napakaganda sana simula dito para sa teamfight ng Lazy, pero yung quick na punish mula kay Persiba and of course MP going behind the enemy lines to take out these targets. Blacklist International finds a recovery. Pendulum swings once again in the favor of Blacklist International. Ang ganda ng huli nila dahil nakuha nila pero si James Banks mga dito laban sa 4. Patay ang 5 sa Lazy Esports. Blacklist has outplayed. Blacklist has MP. May minion sila dito sa gitna pero hindi nila mapush yung inhibitor turret at eto na nga yung sagot na naman ng mga agents. Kanina na nagpupush yung Lazy Esports, ang ganda ng sequence. Pakpet nahuli nahuli ata si Haji with the ejector tapos si Dare from the backline sinungklit ang dalawang members ng Blacklist International with the final slash, but the problem was medyo naging over-aggressive doon si Shizu. Nakalimutan nila yung fact that they were playing in an inhibitor turret of Blacklist International, which in turn naging in favor pa sa Blacklist yung clash na yon. And at the same time they only lost Haji sa clash na yon, and MP again going for the damage dealers of Lazy Esports, napakatapang, successfully takes down 2. Kaya naman Blacklist International buhay pa sila sa laban na ito with that clash. Ako, bossing medyo mainit. Napakainit Mainit. yung laban natin. Hindi lang pala medyo napakainit. 19-16. Sobrang dikit ng ating game. 50 lang yung lamang dito ng Lazy Esports. May sukli pa yan. And for Blacklist International, yes, scaling yung kanilang lineup. Meron silang maraming pantalon. Mula dito kay Perks at kay MP. Pero for Lazy Esports, nandun din naman kasi yung kanilang re-engage with Dare. Just looking for the final slashes. On the backside, hindi rin makaporma dito si Outplayed. And ang worry mo dito for both sides, no? For Blacklist International, kapag hindi napatay ni MP yung kanyang mga target sa harapan, kawawa naman si Outplayed. But for Lazy Esports, responsible sila. Responsibility ni Dare dito na mag-counterset talaga. Kasi wala ka na magagawa sa Joy, makakahanap talaga si MP The King para puntahan dito yung likod ng Lazy Esports. So nandoon yung bigat ng responsibilidad doon sa Arlot para magamit yung final slash para makontrol yung mga matitirang miyembro dito ng Blacklist International. And for Blacklist International side again, Haji, meron siyang sarili niyang final slash. So pwede silang mag-initiate first. Hindi nila kailangan umasa kay Perksiba na tumama yung AOG. Pwede naman yun yung maging version nila of their own final slash na yun yung pang counter-engage nila, the AOG coming in from Perksiba. Pero sinisimulan na nga ni Haji. Nakuha nila dito si Pakpet at mapapatumba nila. Etong si Pakpet, kabalit naman ang buhay ni Perksiba. But here comes Lazy Esports though. Chov skirt, naghahanap ng pwede maging target. Nakuha na nga nila si MP. Ni James Banks alongside Shizu, a double kill, pero tutumba din naman si Shizu sa kamay ng Blacklist International. Makuha pa rin naman ni James Banks ang Lord, pero ang problema, buhay pa rin sila Haji at JM. Ito na nga yung final slash once again, pero may final slash din naman si Dare. Pinatumba niya 4 sa kupunaan ng Blacklist. It's gonna be a 2v1 and James Banks will win that clash. James Banks for Lazy Esports, ingan, palo, and pinalo niya ang Blacklist International dahil pumapalo na sila para sa unang laban as they take game number 1.